Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nasa kabilang kwarto si Catriona, nakaupo sa kama, nakasandal at yakap-yakap ang mga tuhod habang humahagulhol ng malakas na iyak. Bato talagang puso ni Tristan. Palibhasa, meron itong kapangyarihan, yaman at impluensya. Hindi to kailanman natututong umintindi ng damdamin ng iba. Para sa kanya, walang halaga ang luha, lalo na kung tungkol ito sa mga bagay na hindi niya kailanman itinuring na mahalaga. Muli siyang napahagulhol, masigpitang hiniyakap ang sarili. Hanggang kailan niya titiisin ang ganito? Hanggang kailan siya magpapakatanga sa isang lalaking hindi mayata marunong makaramdam? Umaasa ka bang aamuhin ka niya at patatahanin sa pag-iyak? Wake up girl, asa ka pa. Kastigo ng sariling utak. Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mga luha. Parang padar sa tigas ang lalaking yon. Walang puwang ang sorry dito. Ni hindi ata alam ni Tristan ng salitang sorry. Nakakainis ka talaga, Tristan Hale. I hate you. I hate you so much. Malakas sa sigaw ni Catriona. Wala siyang takot na ipagsigawan yon dahil soundproof ang room. Hindi siya maririnig ni Tristan. Maliban na lang kung papasok to sa loob ng kwarto. Gusto lang naman niyang marinig ang boses ng kapatid niya. Mahirap ba yun na payagan siya? Boses lang yun, pero napaka-big deal na sa binata. May kapatid din ata siya, bakit hindi siya payagan? Naghihimutok ang kalooban niya sa sobrang paghihigpit ni Tristan. Pakiramdam ni Catriona na nag-iisa na lang talaga siya sa mundo dahil siya ginagawa sa kanya ni Tristan. Ngunit para sa kanya, hindi ito isang maliit na bagay. Sapat ng malamig na tingin ang matitigas sa salitang binitawan ni Tristan kanina para maramdaman niyang para itong pader na hindi niya kailanman magagawang galawin. Ipinaglaban niyang sarili niya. Sinubukan niyang ipaintindi kay Tristan kung gaano kasakit ang ginagawa nito. Pero parang wala lang dito. Gusto na naman niya talagang umiyak. Kanina pa palakad-lakad, pabalik-balik si Tristan sa kanyang kwarto. Kanina pa siya nag-iisip na sasabihin para pakalmahin ng lumuluhang babae sa kabilang silid. Frustration was clearly visible on his whole face. Alam ni Tristan na siyang dahilan ng mga luhang yun. Hindi man niya gustuhin, hindi man niya aminin. Alam niya nasaktan niya si Catriona. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Hindi siya marunong magpatahan ng umiiyak. Hindi siya sanay ng ganong klaseng emosyon. Nakaramdam ng uhaw si Tristan, kaya lumabas siya ng kwarto tumungo sa kusina. Pagdating niya, binuksan niya ang ilaw at tumambad sa kanyang mga pagkain na kahain sa ibabaw ng lamesa. Napatampal siya sa sarili niyang noo. He realized he had made mistakes. 11:00 na ng gabi at hindi pa siya sigurado kung nakakain na si Catriona dahil sa paghihintay sa kanya. Pagkatapos ay aawayin niya lang ito. Now, what you will do? Tanong niya sa sarili. Kinuha ng binatang tray at naglagay ng isang pinggan. Nagsandok siya ng kanin at nilagay sa maliit na bowl at pati na rin sa isa pang bowl para ulam na niluto ng dalaga. Naaamoy niyang masarap na aroma ng sinigang na baboy. Wala sa sarili na pangiti si Tristan. Nagtimpla rin siya ng orange juice at naglagay ng maliit na bote ng tubig. Kinuha niya ang tray at tumungo sa kwarto kung nasaan si Catriona. Nang nasa tapat na siya ng pinto, ay napabuntong hininga si Tristan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng silid ni Catriona. Dinikit niya ang kanyang palad sa malamig na kahoy. Tila nag-aalinlangan kung kakatok ba o ibabalik na lang niyang mga pagkain sa kusina. Nandito ka na at ikaw ang may atras sa Tristan Hale. Kumatok ka na. Buyo ng sarili niyang utak. Napatikim siya. Inaalis ang bara sa lalamunan at nag-alangan pa na kumatok ng mabilis. Pero may puwersa, kaya napalakas ang katok niya. Muling idinikit ni Tristan ang kanyang tenga sa pinto. It's soundproof, of course. Hindi mo siya maririnig sa loob. Usal niya na parang tangang kinakausap ang sarili. Kumatok siyang muli, nilakasan at diniin na parang galit. Bumukas ang pinto at naiwan sa ere ang kamay ni Tristan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay nang makita ang mukha ni Catriona na namumugto ang mga mata dahil siya pag-iyak. Bakit? Nakayupong tanong ni Catriona sa kanya. Malitang pagkakabukas ng pinto talatang ayaw siyang papasukin sa loob ng dalaga. Napalunok si Tristan habang pinagmamasdang mabuti ang dalaga. He cleared his throat, hesitating for a moment before speaking. I brought your food. Nakita kong pagkain sa ibabaw ng lamesa. Sayang kung lalamig lang at hindi mo kakainin.
Hindi po ako nagugutom. Sagot ni Catriona, mahina at halatang paos. Marahas na napabuga ng hangin si Tristan. Can I come in? Ang sakit ng braso ko dahil dito sa tray. Kunwari yung reklamo niya. Agad na napatunghay si Catriona ng ulo niya para itong nataranta nang makitang kanyang nakakunot na noo. Mabilis pa siya 4:00 nilakihan ng dalaga ang pagkakabukas ng pinto. Binigyan siya ng daan at pumasok siya sa loob. Dumiretso siya sa side table at nilapag ni Tristan ng tray na dala. Pwede mo nang iwanan ng tray dito, kakainin ko na lang mamaya. Salamat po sa paghahatid ng pagkain. Wika ni Catriona. Nanatili nakatayo si Tristan at napatitig kay Catriona. Mr. Hale, you! Sigaw ng dalaga sa kanya. I hear you. You don't need to shout. Biglang sagot ni Tristan. Ikinagulat yun ni Catriona. Grabe ka. Nanggugulat ka naman. Akala ko nasa ibang dimensyon ka na. I'm not going outside this room if you will not eat your food. Sabi pa ni Tristan habang tinapunan ng tingin ng tray sa side table. Naihilig ni Catriona ng ulo at siya naman ang pinakatitigan. Kakainin ko naman ang mga pagkain pero gusto ko na munang magpahinga. Walang ganang tugon nito sa kanya. No, gusto kong makita ng dalawang mata ko na kinakain mo mga pagkain na dala ko. May diing sabi ni Tristan. Paulit-ulit na sinuklay ni Catriona ng mga daliriang buhok. Halatang naiirita sa pagiging mapilit niya. Bakit bang hirap mong kausap? Ang hirap mong umintindi. Aniya, bago napapikit at pilit pinapakalman sarili. Nagsalubong ang kilay ni Tristan habang naka-cross arms. Ang gusto ko lang kumain ka. Hindi naman siguro yun mahirap. Kita mo na, lahat na lang inuutos mo. Lahat ng bagay gusto mong dinidiktahan ako. Hindi ako pwedeng gumalaw ng akin. Para mo kong robot na kinukontrol sa lahat ng utos mo. Hinanakit ni Catriona. Kitang-kita ni Tristan ang sobrang pagod at panghihina sa mga mata nito. Sa totoo lang, nakakapagod na Tristan. Pagod na ho ako. I just want to breathe. Sobrang ni. Konting-konti na lang talaga. Malapit na akong bumigay. Nagtaas baba ang balikat nito. Panay din ang punas ng mukha at maririnig ang mahihinang hikbi. He extended his hand to tap Catriona's shoulder pero hindi niya ginawa. Binawin niyang kamay at pilit iniwas ang sarili. Gustong-gusto ni Tristan i-comfort, yakapin at iparamdam na hindi siya nag-iisa, na may kasama siya. Nandito lang siya sa tabi nito at hindi siya iiwan. Tristan tried to compose himself. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ni Catriona. Tahimik at hindi kumikilos habang pinapanood ang patagong pag-iyak ng dalaga. Alam niyang kailangan siya ni Catriona pero mas kailangan niyang protektahan ito kahit nang ibig sabihin nun ay manatiling malayo sa kanya. Napabuntong hininga si Tristan. Catriona, mahihina niyang tawag sa pangalan ng dalaga. Hindi sumagot si Catriona. Narinig pa rin niya ang mahihinang hikbi nito habang nakatalikod. Okay, I will leave the food here. After that, matulog ka na. Aalis na ako. Sabi pa ni Tristan. Muli siyang napabuntong hininga nang hindi pa rin ito sumagot. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Bago lumabas, saglit siyang napasulyap kay Catriona na natili pa rin nakatalikod. Sa huli nagpasya na siyang umalis. Mariing napapikit si Catriona nang marinig ang pagsarado ng pintuan. Pakiramdam niya ay kasabay nun ang muling pagsara ng mundo sa kanya. Napadakong tingin niya sa pagkain dinala ni Tristan. Alanganin siyang napangiti kahit paano pala'y iniisip siya nito. Pero hindi sapat para punan ng lahat ng sakit na dulot ng malamig at walang pusong pakikitungo nito sa kanya. Napakalamig ni Tristan pagdating sa kanya. Malupit na halos nasasaktan na siya. He is so insensitive that he doesn't even care about her feelings. Para siyang isang sangyera sa harap ng taong minsan niyang inasahan. Tamang-tama lang ang tawag ng marami sa kanya. A ruthless tycoon. Umaga nang pumunta si Tristan sa kusina. Nahagip ng mata niyang tray na dinala niya kagabi sa kwarto ni Catriona. Hindi pa rin ginalaw ng dalagang mga pagkain na hindi man lang binawasan. Parang tubig lang ang nabawasan. He heaved a sigh, thinking she might want something warm. Tristan decided to make coffee for himself and for Catriona. Nagpasya siyang puntahan ng dalaga sa kwarto. Nagbabaka sakaling gising na ito. Pagdating niya sa tapat ng pinto, kumatok siya ng marahan. Catriona, tawag niya. Wala siyang narinig na sagot. Muling kumatok si Tristan, mas malakas na ngayon. I made coffee, baka gusto mo. Tahimik pa rin sa loob. Kumunot ang noo niya at bahagyang binuksan ng pinto. Wala si Catriona sa loob, napaatras siya at kaagad na lumibot sa bahay.
Tinawag niyang pangalan nito habang sinusuyod ng paningin ang bawat sulok. Sa sala, veranda, maging ang maliit na silid sa likod ng rest house. Wala pa rin si Catriona. Don't play hide and seek from me, Catriona. Don't try my patience. Kapag tumakas ka, hahalughugin kong buong Pilipinas makita ka lang. Magtago ka man kahit saan, mahanap pa rin kita. Usal ni Tristan na nagtatagis ang bagang. Hanggang sa mapadpad siya sa labas sa may garden. Pagdating niya sa likod ng rest house, doon niya nakita si Catriona. Nakaluhod ito sa lupa, marahang dinidiligan ang mga halaman. The morning sun kissed her skin, highlighting the soft glow of sweat on her arms and neck. She was wearing a thin sleeveless top that clung to her body, revealing the curve of her waist and the pair of shorts that barely covered her thighs. Her long hair was pulled onto a messy ponytail, a few strands sticking to her damp forehead. Noon lang niya napansin ng gusto ang ganda ng garden doon, puno ng makukulay na bulaklak. May ilang gumagapang sa mga trellis at may mga halamang tila matagal nang inilagaan. But his eyes kept returning to Catriona. There was something about the way she moved, effortless, unaware of how beautiful she looked at that moment. What a lovely view! Nasambit ni Tristan sa kawalan habang nakatulalang nakatitig sa gawin ni Catriona. Tristan found himself smiling faintly. She looked different like this, relaxed, at peace, just enjoying the moment. Walang suot na sexy na damit, walang makeup ang kanyang trademark na red lipstick. She just looks exactly what he loves and adores for her at wala rin ang malungkot niyang mga mata. She was just Catriona, and for some reason, he likes seeing her this way. Catriona, mag-coffee ka muna. I make coffee for you. Matamis ang ngiti ni Tristan na itinaas ang tasa ng kape para makita ng dalaga. Bahagyang napaangat ang tingin ng dalaga sa kanya, pero walang kahit na anong reaksyon sa mukha nito. Dahan-dahang napawi ang ngiti ni Tristan nang makita niya agad ibinalik ni Catriona ang atensyon sa ginagawa. Hindi man lang ito nag-abalang sumagot o ngumiti sa kanya. Saglit na natigilan si Tristan, pero nang makitang hindi talaga siya papansinin ni Catriona, marahan siyang bumuntong hininga. Muli niya tinignan ang kape sa kamay niya. Okay, maybe later. I will leave it here na. Ani at pilit pa rin ngumiti kahit na hindi siya sigurado kung narinig siya ng dalaga. Nilapag niya ang tasa ng kape sa lamesang nasa garden. Walang sagot, ni hindi nag-abalang tumingin sa kanya. Napakamot si Tristan sa batok at bahagyang umatras, saka naglakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi pa rin niya maiwasang mapatingin sa dalaga na abala pa rin sa pagbubungkal ng lupa gamit ang maliit na pala. Napasulyap si Catriona sa tasa ng kape na tinimpla ni Tristan. Gusto niyang kiligin at mapangiti dahil siya nakikitang concern at parang paraan ng pagbawi sa naging kasalanan. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang hindi pagpayag ng binata na kausapin niya ang kapatid. Mahalagang kontrata na napagkasunduan nila pero mas mahalaga pa rin ang kapatid niya sa kanya. Dante, do you have any news about Tristan? Tanong ni Lumina, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata para sa anak. Mahigit 1 linggo na rin nilang hindi nakakausap ang panganay na si Tristan. Hindi tumatawag ang binata sa kanila, kaya hindi niya malaman kung ano na ang sitwasyon nila. Umiling-iling si Dante sa asawa. Nasa terrace sila para sa kanilang almusal na mag-asawa. Silang dalawa lamang. Si Darius ay nasa Lumina Essence. Siya ang ipinalit nila kay Tristan matapos ang iskandalong kinasangkutan ng panganay na anak. Tsak nilang magiging magulo ang lahat kung mananatiling panganay nilang anak sa kumpanya. Baka mag-pull out pa lahat ang mga investors nila at tuluyang malugmok ang negosyong pinaghirapan ni Danteng palaguin sa loob ng mahabang panahon. Where is he? I shouldn't have told him to leave. I shouldn't have cursed him. Napakasama kong ina. Nagsisisi na wika ni Lumina at halos mangiyak-ngiyak. Nasaktan ko ang damdamin ng panganay natin. Kasalanan ko talaga ito. Nasaan na kaya siya, Dante? Dugtong pa niya. Dahil sa bugso ng sobrang galit, nakabitaw siya ng mga salitang hindi maganda sa anak. Hinawakan ni Dante ang kamay ng asawa. Hindi mo kasalanan ng lahat, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. You're a great mother to our 2 sons. Minsan may mga bagay silang nagagawa na hindi natin kayang kontrolin. Let's wait. I know he'll come home. 1 linggo nang lumipas ngunit wala pa rin silang balita tungkol kay Tristan. Simula noong gabi itinakwil nila siya, hindi na ito nagpakita o muling humingi ng tawad.
Kilala nila ang panganay nilang anak, matigas ang ulo at hindi madaling maawat sa gusto nito. Minsan nakakagawa to ng mga desisyon na hindi tama dahil sa sobrang kapusukan. Pero alam nilang pinalaki nilang ng maayos ang kanilang mga anak. Kaya mataas ang tiwala nilang malalampasan ni Tristan ang pagsubok na to. Pinunasan ni Lumina ang mga luha niya. May mga media pa bang nangungulit sa Lumina Essence? Ba kailangan na madagdag na security? Wala na. I asked a friend from the media if he could help take down the issue about Tristan. Sabi niya paunti-unti na nawawalang ingay dahil hindi naman kitang mukha ng anak natin sa video. Ang problema lang ay ang pangalan niya nakalagay sa mesa. Pero titingnan daw niya kung may magagawa pa siya. Siguradong sagot ni Dante. Lagpas 1 linggo na, sana tuluyan ang mamatay ang issue. Gusto ko nang bumalik ang anak natin dito sa mansyon. Hindi ako sanay na matagal siyang nawawala sa tabi ko. Sana nga Lumina, ganun din ang hinihiling ni Dante. And what about Solara Essence? Maayos bang sales kahit nawala si Tristan sa kumpanya? Kumalma na rin si Lumina kahit na paano. I haven't checked on Darius yet, but I trust our youngest. He's smart, just like Tristan. And he knows business. Let's trust him. Ngunit may agam-agam si Dante sa kakayahan ng bunso nilang anak. Matalino si Darius pero hindi to kasing diskarte ni Tristan pagdating sa negosyo. Kahit nagkamali si Tristan, hindi may kakailan ni Dante na higitan ito ang sales na naabot niya at nagawa niya yon sa loob lang ng 2 taon. What about the video, Dante? Did you report it to the police? Dapat matagal na lahat ng kopya noon. Malaman din natin kung sino nagpakalat ng video. Ayoko makita ang buhay ng anak natin na nasisira dahil lang sa isang video, litanya ni Lumina. Don't worry about that, Lumina. Naisip ko na yung gawin. At tinatrabaho na nila ang investigasyon sa kung sinong dapat managot. You know, I will not let our children be ruined. Isa pa, responsibilidad ko sila. Paninigurado ni Dante. Napangiti si Lumina sa narinig sa asawa kahit na paano'y nakaluwag na sa kanyang dibdib na matatapos ng lahat tungkol sa issue. Napainom si Dante ng kanyang kape at napatitig sa mukha ng asawa. Nakita mo bang inasyal ng mga bantugon? They blame us because their daughter is depressed now. Gusto nilang ipakasal si Pamela kay Tristan. Mali pala ako sa pag-akalang mabuti silang pamilya. Dahil siya nangyari, naging obsessed si Pamela kay Tristan. Pilit siyang kinukumisi na ipakasal ang mga anak nila. Bagay na hindi nagustuhan ni Lumina. Ayaw niyang pinangungunahan sa kanyang desisyon. Gusto lang naman niyang makilala na muna nila ang isa't isa pero masyadong desperadang dalaga. Hindi niya papayagan ng ganong klaseng pag-uugali. Hayaan mo ng mga bantugon. Hindi na sila makakalapit pa sa mansyon. Tila may naalala si Lumina dahil hindi niya namataan ang nobya ng kanyang bunso na pumapasyal sa mansyon. Hindi ata pumapasyal sa mansyon si Mia. Ano na naman bang nangyayari sa bunso mo't fiancé niya? Akala ko ba ikakasal na sila? Giit ng mga tanong ni Lumina. Ilang babae na bang ipinakilala ni Darius sa kanila? Hindi to nababakante sa relasyon pero laging nauuwi sa hiwalayan. Kaya nung ipakilala nito si Mia, umasa siyang mauuwi ito sa kasalan. Samantalang si Tristan, kahit nakilalang playboy at laging laman ng balita kasamang iba't ibang babae, iisa lang ang babaeng dinala nito sa mansyon, si Madeline. Then ask Darius, kamustahin mo si Mia? Baka busy lang sa trabaho kaya hindi nakakadalaw dito. Sagot ni Dante. Isa rin niyang si Darius. Kailan ba siya magiging seryoso sa isang relasyon? Akala ko ba ikakasal na sila ni Mia? Hindi pa nga natin nakikilala ang mga magulang ng babae. Kailan ba nila balak pag-usapan ng kasal nila? I really want grandchildren. Pero mukhang wala tayong asahan sa kanila. Reklamo ni Lumina. Malakas na tumawa si Dante. Kaaasa mo ng apo sa mga anak natin, lalo atang nawawala ang pangarap mo. Hayaan mo sila kung kailan nila gustong magkaroon ng sarili nilang pamilya. Inirapan ni Lumina ang asawa. Sige, tawanan mo pa ako. Masama ba yun? Matanda na tayong dalawa. Gusto ata nila na may isa sa ating mawala na muna bago nila maisip na bumuo ng pamilya. Ang sakin lang, hayaan mo sila sa buhay nila. We are their parents, but it's their life. Desisyon pa rin nilang masusunod. Giit ni Dante. Oo na, pero sa kabilang banda, gusto ko munang maayos ang gusot na issue ni Tristan. Hayaan mo, gagawin ko lahat para maprotektahan ng anak natin, sabi ni Dante. Hinawakan niya ang kamay ng asawa na nasa ibabaw ng lamesa. Kung kailan lilitaw si Tristan sa mansyon hindi nila alam. Parang pumapalamig pa ito dahil sa isyong kinakaharap.
Pumasok ang isang maganda at selosing babae sa loob ng opisina ni Darius. Maiksi ang palda nito at nakabukas ang 3 unang botones ng blouse nito. Darius, how are you, sweetheart? Malanding tanong ni Natalia. Naitukod pang 2 kamay sa lamesa. Oh, hi Natalia. Maigi na lang at dinalo mo ako sa opisina ko. It's so boring here. Nakangising tugon ni Darius at tumayo mula sa kanyang suave chair. Umikot si Darius at nilapitan si Natalia. Hinapit niya ito sa bewang at inamoy ang leeg ng babae. Napadaing at napakagatlabi naman ang babae sa ginawa ni Darius. Wait for me here, sabi ni Darius pagkatapos ay binitawan si Natalia. Tumangulang babae at mabilis na pumunta si Darius sa labas ng kanyang opisina. Marigold, cancel all my appointments today. Basta bahala ka na mag-isip ng alibay sa kanilang lahat. At ayoko ng storbo, bawal ang bisita today. Utos ni Darius sa sekretarya niya na sekretarya ng kapatid. Pero sir, do as I say. I don't want visitors, okay? Singhal ni Darius saka umalis at muling pumasok sa loob ng opisina niya. Napailing na lang si Marigold. Ibang klase din itong bagong amo ko. Mahinang usal niya. Inilak ni Darius ang pinto at pagkatapos ay niluwagan ng kanyang necktie. Habang titig na titig kay Natalia. Matamis ang ngiti ni Natalia na pinapanood ang binatang nagsisimulang mag-alis ng damit. Strip now, sweetheart. Nakakagat-labing utos ni Darius. Tumalima si Natalia. Binilisan ni Darius ang paggalaw. Kailangan niya magmadali ng kilos para makaraos. I'm near, sabi pa ni Natalia. Napangisi si Darius. I'm also. Sabi pa rin niya na binilisan ang galaw. Maya-maya ngay sabay silang dalawang nakaraos. Hingal na hingal si Darius na napayakap kay Natalia. You're great, Darius. Komento ni Natalia na kitang-kitang saya sa mukha. Napangisi si Darius at tinanggal ang kanya sa babae. Mabilis silang tumakbo sa banyo. Sumunod din sa kanya si Natalia. Sa labas ng opisina ni Darius, kanina pa nakikipagtalo si Marigold sa babaeng kararating lang. Ma'am, ayaw nga pong paistorbo ni sir. Dito na lang po muna kayo sa labas maghintay. Sabi ni Marigold. What? I am your boss fiancé. Call him and tell him my name. He knows me. Pamimilit ni Mia. Maras na pabuntong hininga si Marigold. Hindi ko nga po kayo kilala. Baka mamaya niya nagpapanggap lang kayong fiancé ni sir. Ako pang malilintikan. Mariing napatiim si Mia. Parang iba ang tabas ng dila ng sekretarya ni Darius. What do you mean that I am just pretending? Hoy miss, kaya nga sinasabi ko sa'yo, tawagan mo siya. Hindi rin nagpatalo si Marigold. Eh di ikaw ang tumawag kay Sir Darius. Tawagan mo siya sa phone niya. Ako pang inutusan mo. Inis na pasuklay siya sa kanyang buhok. Nairita na rin si Mia sa pagiging atribida ng sekretarya ni Darius. Kapag nakausap ko si Darius, ipapatanggal kita sa trabaho. Tandaan mo yan. Pananakot ni Mia. Gawin mo na lang ma'am. Sumusunod lang po ako sa inuutos sa akin. Sinabi ni Sir bawal siyang tumanggap ng bisita. Kaya hindi kayo pwedeng pumasok. Isa pa kahit ako hindi ko mabubuksan ng pinto. Dahil may remote yan. Tanging siya lang ang makakapagbukas. Mahabang paliwanag ni Marigold. Kahit na ano pang sabihin ng babae, hindi niya rin siya makakapasok sa loob. Ang tanging lang magagawin maghintay. Saka wala itong appointment sa amo niya. Inis man naisip ni Mia na may point ang sekretaryo ni Darius. Kaysa makipagbangayan pa siya, hihintay na lang niya ng nobyo. Tinignan siya ng sekretaryo ni Darius sa upuan. Nagalanganin pa siya magpasalamat dahil sa pagtatalo nila. Makalipas ang 1 oras, hindi pa rin bumubukas ang pintuan ng opisina ni Darius. Ayaw naman niyang tawagan ng binata dahil gusto niyang isurprise ang nobyo. Napatingin si Mia sa kanyang relo, inip na siya. Pero biglang narinig nila Marigold ang pag-click ng pintuan. Subalit laking gulat ni Mia nang may lumabas na babae. Napatulala siya, sinusundan lang ng kanyang mata ito. Nung gusto na sana niyang kumprontahin ng babae, nakalayo na ito sa bilis ng paglalakad nito. Pwede na po kayong pumasok sa loob, ma'am. Sabi ni Marigold sa kanya. Napatingin siya muna sa sekretarya. Kita sa mga mata niya na parang maiiyak pero pilit niyang pinipigilan. Galit na galit siyang dali-daling pumasok sa loob ng opisina ni Darius. Pagkapasok niya sa loob, inadat na niya si Darius na inaayos ang pagkakabotones ng polo. Huminto at makahulugan ang tingin ni Mia sa nobyo. So, sino siya Darius? Malamig na tanong ni Mia. Ngunit halata ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Napangisi siya. Bahagyang umiling. You're overreacting, Mia. She's just a client. Huwag mo akong gawing tanga, singhal nito. I saw her. Sa opisina mo, lumabas mismo sa pintuan, Darius.
Ano gusto mong isipin ko? Akala ko masasurpresa kita sa pagbisita ko, pero ako palang masasurpresa sa madadatnan ko. Bumuntong hininga siya, pasimpleng pinunasan ng kanyang labi na parang gusto pang burahin ng bakas ng halik na iniwan ng babaeng kasama niya kanina. She's no one at hindi kita niloloko. No one? Mariing napabikit si Mia sa frustration. Ika'y naila pa. Huli naman. Hindi ko na kaya, Darius. Ilang beses na ako nagbulag-bulagan pero hindi mo malang sinusubukang baguhin ang sarili mo. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at lumapit kay Mia. Pilit na inaamong nobya. Mia, baby, you know I love you. Pero mabilis na umiwas si Mia, tinulak ang kanyang dibdib. Huwag mo kong hawakan. Naninigkit ang mga mata nito, nanginginig ang labi sa sobrang galit. I deserve better than this. Napayuko si Darius, hindi maapuha pang idadahilan kay Mia. Ikaw ang may kasalanan nito, Darius. Malungkot ngunit matigas ang tono ni Mia. I was willing to marry you, pero hindi ko kaya magpakasal sa lalaki hindi marunong makontento sa isang relasyon. Mabilis sa pinalipad ni Mia ang palad sa pisngi ni Darius. Napahawak ang binata sa pisngi na sinampal ng nobya. Pagkatapos tinalikuran siya ni Mia at mabilis na lumabas ng opisina. Hindi na siya nilingon pa. Naiwan siyang nakatayo doon, nakakunot ang noo at tulala. Ilang saglit lang napangisi siya at dahan-dahang umupo pabalik sa kanyang swivel chair. Kinuha niya ang baso ng whiskey sa mesa at uminom. Ninanamnam ang kalayaan. Matagal niya nang gustong matapos to. Matagal na siyang nagsasawa kay Mia pero ayaw niyang siyang magmukhang masama sa lahat. Ngayon, siya ang iniwan. Siyang nasaktan at siyang walang kasalanan. Napailing siya. Napahagikik sa sarili. Kasabay ang malakas sa tawa. Kinuha ni Darius ang kanyang phone at tinawagan si Natalia. She's gone. Are you free tonight? Wika niya sa dalagang kaulayaw niya sa loob ng kanyang opisina kanina. Umuwi ng lasing si Darius sa mansyon. Akay-akay to ng bouncer sa bar. Pakidala na lang sa kwarto niyang anak ko, sabi ni Lumina. May galit na tinignan niya ang anak na yuko ng ulo sa sobrang kalasingan. Kanina pa siya naghihintay sa bunsong anak. May gusto lang siyang kumpirmahin pero umuwi naman ito ng lasing. Dinala na nga ni Darius sa kwarto nito. At sumunod din si Lumina.